Hello mga ka-DIY, so welcome back sa YouTube channel natin. Bali meron tayong gagawin ngayon mga ka-DIY. I-share ko sa inyo kung paano gawin yung mga ganitong klase ng mga Bluetooth speaker na maliliit. Ang problema nito mga ka-DIY ay naka-wiring na, no? Nakadaan na ng repair. So baka ito ay walang power, no? Kasi yung papansin natin niya, no? Ay naka-convert na rin yung kanyang charging terminal sa wiring. Yan. So dito sa charging niya mga ka-DIY ay meron itong dalawang wires. Siguro ito ay na-convert na sa mga charger type or mga USB type na cable. So dito mga ka-DIY ay yan, bali binigay na ito sa atin at titingnan natin kung magagawa natin ito. Bali yung brand niya ay Brudo. Yan, maliit na ito mga ka-DIY, no? Ito yung mga Bluetooth speaker na mga portable na gumagamit ng mga maliliit na mga battery na 18650. So yan, buksan natin mga ka-DIY para malaman natin sa loob. Bali kinakalawang na yung kanyang interface, no? Pati dito sa mga screw niya ay kinakalawang na rin. Yung iba wala nang screw, no? At saka lumang-luma. Siguro matagal na itong na-stock. Tara gawin natin mga ka-DIY. Titingnan natin kung magagawa pa natin to. Sama natin yung screw. Buhay pa naman yung yung mga screw. Intact pa naman yung ibang screw dito kasi kinakalawang lang. Tingnan natin dito kung magagawa pa natin. Yan, medyo marami na talaga sa loob, yan o. At medyo pinakalawang ng body ko, nalitaas. Yan. Tanggalin na lang natin lahat mga screw dito para malinisan natin. Ito yung pinakapihitan natin sa potentiometer. Yan, so ito yung itsura niya mga ka-DIY, no. So linisan na lang natin ito mamaya. Tapos yan, putol na yung natin dito. Yung potentiometer. Okay. So balik tayo mga ka-DIY, no. May mga bisita tayong dumating kanina. So dyan lang muna yan at lagay muna natin yung mga dahil dito sa my board. Dito tayo na mag-troubleshoot. Ito naman yung indicator mga ka-DIY, no, sa front. Nandito nakalagay. Kailan naman yan? Linisan natin mamaya. So dito tayo sa my board niya. So ayan, bali ito na ay nakadaan na ng repair, no. At kung napapansin niyo mga ka-DIY ay kung dito sa kanyang charging terminal ito. Bali tinalian siya ng dito. Bali nihinangan siya dito ng ng charger test input, no, sa 5 volts. Dito sa positive at saka negative. Yan ang negative natin, no, yung may ground ito. At ito naman yung kanyang nilagay, oh. Bali yan, dito nakalagay sa positive sa may coil. Papuntang charging IC. Then diretso dito sa ating battery. Ito yung battery, oh. Okay, so dito mga ka-DIY ay yan. Tingnan natin kung may laman yung battery niya. Ayan, meron dito nakalagay na bat. Ito, battery. So ito yung linya ng battery, yung may B. Ito naman yung W at saka S ay switch yan. O dito tayo sa may battery ito. Yung may B negative. Titingnan natin. Tanggalin natin ito. Check natin kung may laman yung battery, no. Dahil sa matagal na siyang na-stock, so titingnan natin kung may laman pa sa battery. Select natin sa DC, no. Try natin, tingnan natin kung may laman pa yung battery niya. Dito sa battery terminal ay check natin yung dalawang pin. Tingnan natin kung may battery pang laman. Baka nalubat ito sa tagal na stock. Kasi kinakalawang na yung itaas. So wala na siyang laman mga ka-DIY, no, dito sa ating battery. So ibig sabihin hindi ito magpa-power on. Ang gagawin natin ngayon ay dito. Mag-check muna tayo. So may nakita ko dito kaninang pumutok na linya. Dito na side. So yan. Bali meron tayong nakita dito sunog. So dito mga ka-DIY, meron siyang sunog, no. Ito spot, sunog ang linya. Ayan, papunta dito. Ito yung ninangan sa coil. May ninangan sa coil kasi ito yung input ng 5 volts.
So ito yung kanyang charging IC. Ito lang nakita kung ano dito mga ka-DIY, no. So try mo natin kung may short. Ang gagawin natin ay mag buzzer test muna tayo para malaman natin kung may short sa board bago natin i-troubleshoot ng mabuti. So sa buzzer mode tayo. Check tayo dito mga ka-DIY. Check tayo sa ground. Ground muna tayo. Then sa positive ng coil sa charging dito. So wala naman siyang short, no mga ka-DIY, no. Wala namang short siya. So dito tayo mag-check tayo ng mga kapasitor dito sa likod. So marami pa yan. Importante yan makapag-ground tayo, no, dito sa negative ng ating kapasitor. At dito sa may may kapasitor na to. Check tayo dyan kung may buzzer, wala. So dito tayo sa positive side. So unahin nyo talaga yung mga ka-DIY, no, na mag-check sa mga positive side. At dito naman sa kabila sa may positive side dito. So ito yung negative natin. So dito tayo mag-check sa positive side. So wala. Dito positive side yan. So walang buzzer. So walang short ito mga ka-DIY, no, kapag ganito. Dito ay wala din. Sa kabila dito sa kabilang kapasitor. Yan. So hanggang walang short dito mga ka-DIY sa ating audio IC ay talaga magagawa yan ating Bluetooth speaker. So yung palagi tatandaan nyo mga ka-DIY, no. So isi-share ko sa inyo ngayon kung may pag-asa pa bang magawa or wala na yung ating mga Bluetooth speaker. So alamin nyo muna kung dito sa ating ito yung pinaka natin, audio IC. So ito yung kanyang output ng speaker, yan. Kasi nandito galing yung mga ng connection, no, papuntang Bluetooth speaker, papuntang speaker natin. So ito yung kanyang audio IC. So malalaman natin kung may problema yan, no, ito. Pag mag-buzzer itong mga kapasitor na to, ito pag mag-buzzer ito, ibig sabihin ay may short sa ating audio IC. Pero pag wala naman yan, so labas dyan mga ka-DIY ng mga supply ay pwede siyang mabuhay, no. So dito naman sa likuran, so wala tayong short dyan. Ayan, ang gagawin natin ay tataniman muna natin na supply itong itong linya ng battery. Titingnan natin. So dito, yung tinanggal natin kanina na walang supply ng battery. So itong terminal na to, dalawa. So lalagyan natin na muna ng supply, Hilangan muna natin para magkaroon ng power. Tingnan natin kung magkaka-power siya kapag sinuplayan natin ng ating base power supply, no. So dito mga ka-DIY ay kumuha muna ako ng supply, no, power supply na 8.4 volts. So naka-on yan. Yan, kung napapansin ng web link, ibig sabihin ay nag-on yan. May power itong ating test prod. So galing dito. So may supply yan, no. Yan. So may supply yan. Okay. So ang requirement kasi ng board ay 8.4, no. Sa ganitong klase ng board, dahil meron siyang kapasitor na ganito kataas na 680 UF by 25 volts. So ibig sabihin ay gumamit ito ng 8.4 na voltahe sa kanyang battery dito sa terminal. So mas maigi niyan ay buksan natin yung pinaka battery sa loob. Titingnan natin niya mamaya kung 8.4. Kasi kadalasan nito ay naka-series na battery, no, na 8.4 volts gamit yung ating 18650, yung ganito. Yan, bali gumamit siya ng ganito mga ka-DIY, no, na dalawa series. So pag naka-series to ay nasa 8.4 volts, no. So dalawang ganito yan, basta nakita niyo yung kapasitor na may ganitong capacity na 25 volts by 680. It means yan ay siyempre palagi natin yan na-encounter sa mga Bluetooth speaker. Pagka may ganitong klase ng kapasitor, 680 UF by 25 volts, it means ay gumamit yan ng ganito, dalawa, naka-series. So 8.4 ganito. So gawin natin ay kargahan natin ng 8.4 yan. Pero pag hindi nyo makita yung ganitong klase ng kapasitor, so malamang yan ay nasa isang battery lang, nasa 4.2 volts lang, no, yung capacity ng ganito. So malaman natin mamaya kapag binuksan natin, or kahit dito sa ating supply. Ang gagawin natin ay ganito, supplyan muna natin yung battery. Tingnan natin kung mag power on. So wala mga ka-DIY, no, ayaw niya mag power on. Bluetooth mode. Ayun, nag power on siya mga ka-DIY nung nilagyan natin ng supply sa 8.4. Yun.
Napansin nyo, kita nyo. So it means ay sira yung charging IC nito kapag ganito. At nag-on naman siya. Yan may display. Lagyan natin sa battery. Ito. Yun. Power on. Bluetooth mode. So yan mga ka-DIY, no, kung napapansin nyo ay meron siyang display nung lagyan natin ng 8.4. Subukan natin sa 5 volts, sa 4.2 lang, no, sa isang battery lang na capacity. Subukan natin sa 5 volts. So hula natin mga ka-DIY, ayun na yung voltaheng akma doon. So yan 4.2 volts, no. Pagka sakaling 4.2 volts naman yung battery nito ay hindi ito mag power on. Tingnan natin kung mag power on siya. So hindi kayang i-power on, no, sa 4.2 volts. Yan. So kailangan talaga dito ay 8 volts, no, 8.4. So ayan, 8.4 volts. Dito natin, saksak natin dito sa pinaka-terminal ng ating battery. So bago nyo isaksak dito mga ka-DIY, no, i-power on nyo muna doon sa pinaka so kung saan yung button nya dito, kasi yung button yan dito, yung pinaka-switch niyan sa power on, i-on nyo muna to, ang potentiometer, kasi nandito yung power on nya, wala siyang switch, no. Ito yung pinaka-switch nya, yung pinaka potentiometer. Yan. Malitam na natin ang supply uli. Sa 8.4 talaga siya naka design. Power on. Bluetooth mode. Okay, so na-power on siya. So it means ay 8.4 volts. So sira yung kanyang battery dito. Ito sira to, yung battery. Ito. Pupuntahin dito sa loob. So titingnan natin. Buksan ko lang muna ito mga ka-DIY, no, para masilip natin yung pinaka-battery. Ayan mga ka-DIY, no, so nabuksan na natin yung Bluetooth speaker. Ito yung battery niya, 4 na piraso. Ayan. Problema naman, nakaipit yung wire. Nakaipit yung wire niya. Ito. So ikat na lang natin yung isa. Nakaipit. Okay, so tanggalin muna natin. Check natin itong battery mga ka-DIY, no, dito sa terminal, kasi kanina wala tayong nakuhang voltahe dito. Check natin. So wala, bali to, bali patay yung battery nito kapag ganito, o sira na. Check natin loob. Bali 4 na piraso, no, naka to, 2S2P, 2 series at saka 2 parallel pag ganitong klase ng battery, kasi nasa 8.4 yung supply nito. So naka 2S2P to or 2 series, 2 parallel 2S2P ang tawag sa battery na setup na ganito. Ngayon napapansin nyo yan, no, yan, naka 2 parallel at saka isang series, 2S2P ang setup. So kaya naging 8.4, no. So check natin tong battery, baka may laman pa at baka sira lang yung pinaka BMS natin. Check natin yung battery. Tingnan natin kung may supply. So walang supply. Walang supply. It means ay sira talaga itong battery niya. So nasira na yung ating battery. So palitan na lang natin to, no. Palitan natin ng battery. Mga ka-DIY, no. So gumawa tayo ng battery, no. Yan, parehas dito. Series din. Ayan. So positive at negative, then positive, then negative, no. So dapat ay ganito. Yan. Okay. Positive, then negative, negative. So madali lang gumawa ito, naka-series lang naman siya. Yan, so kopyahin niyo na lang kapag hindi kayo marunong gumawa ng battery. So mag-series. So kopyahin niyo na lang yung original, no.
Yan, dito sa ginawa natin, ito yung ano, main negative, first positive, then kukonek sa negative, then magiging positive. So ito na yung pinaka main natin na negative at saka positive. Yan. Sukatan natin ang voltahe kung ano. Dito sa unang battery ay 3.9. So dito sa isa 3.8. So kapag naka-series yan ay ganito, naka-series yan, magiging ano yan, 8 volts na sana, no. 7.8, so low bat pa yan. So kailangan pa natin i-charge yan. Ang gagawin natin ay kukunin natin yung BMS nito. So kunting charge lang yan. Ayan kasi ay mga battery na ano, sa battery na e-bike na, ayan, battery na e-bike. Kinuha natin kasi sayang naman. So tatanggalin lang natin to at ililipat lang natin dito, no, yung BMS ito. Ang trabaho kasi nito mga ka-DIY ay ito yung nagpo-protect sa ating battery na mag-overcharge at mag-over-discharge, no, para hindi malubat yung ating battery, kaya may board na ganito na maliit. So ang tawag diyan ay BMS, no, o Battery Management System. Itong BMS na gamitin ko 2S din o 2 series din. Yan ang main na positive natin. Ito. Main na yan. Dito sa ilalim. Ito yung main natin. Main na negative. At saka first positive. At main na positive. Okay, ulitin natin. So, main na negative. First positive. At main na positive. Dito naman yung kanyang input at output. Ito naman sa charging natin yung P positive at saka P negative. Yan yung input natin para makapag-charge. So yan ang gagamitin natin. I-wiring ko na lang dito. Yan. Okay, so ma-diagram naman ito mga ka-DIY, no. Pop up ko na lang yung diagram dyan sa itaas. So wala na to. Ito pala, wala na to. Ito na papalit natin. Yan, so wiring ko lang muna mga ka-DIY, no. Okay, so ito na siya mga ka-DIY, no, nung wiring natin. Positive side nakaparallel sa positive. At ito naman yung main natin sa negative. Ito naman yung main. At yung positive naman na isa natin sa first, ito. So uli, yan. So saksak natin dito mga ka-DIY, no, dito sa ating Bluetooth speaker. Tingnan natin kung magka-power on. Yan. Bali, saksak natin dito sa battery. Power on. Bluetooth mode. Yun, bali nagka-power na siya mga ka-DIY, no. Ang problema natin ngayon ay ano, yung sa charging natin, no. Ang problema natin ito. Lagyan muna natin ito ng supply galing dito sa ating ano, dito sa ating supply, no. Lagyan natin kung mag-charge siya rito. So ito ay 8.4 volts. So tataniman natin ng supply na 5 volts muna. Tatanim tayo ng supply na 5 para makapag-charge tayo. Tingnan natin kung buo pa yung IC sa charging. So ang bala natin dyan ay 5.2 volts dito. So 5.2 volts lang ilo-load ko sa charging. Tingnan natin kung mag-charge siya. Okay, so tanggalin ko lang muna ito, ang battery. Then tester natin yung output ng battery kung meron galing sa charging dito. Okay, so lagyan ko muna siya ng ano, ng supply, yung ating ano dyan, yung ating board. Tingnan natin kung may output papuntang battery para hindi magkalubat, no. So tatanim na natin ang supply yan. Merong supply ito, 5 volts yan, no. Yan. Taniman ko lang muna yung board ng supply. Tingnan natin kung mabubuhay siya, kung okay pa yung charging IC niya mga ka-DIY, no, dito. Yan, dito sa ilalim. Ito, tingnan natin kung okay pa yung charging IC niya. So dito. Yan, ito kasi yung ano niya, input. So taniman natin ang positive dito at ilalagay natin yung negative dyan. Tingnan natin kung magkakaroon siya ng power. Ito kasi yung charging IC ay papunta rin dito sa ating battery. Dito yung battery side natin, ito. Itong dalawang terminal na to ang battery side natin. At ito naman yung input ng ano. Ito yung charging IC niya, maliit lang. Yan, ito naman yung battery natin, no. Diba? Yan. Ito yung battery side natin, tinanggal natin kanina sa ilalim niyan. So ito yon, yung dalawa, ito at saka to. So gagawin natin dyan ay
maglalagay muna tayo ng input dito na positive na 5 volts. Tingnan natin kung mag-power on siya gamit ito yung ating bench na power supply ganito. Yan, bali matindi yung kapit ito mga ka-DIY, no, ng wire. Yan, lalagyan natin sa positive to isa. Dito sa coil. Sa positive. Papunta ang charging IC yan. Lalagyan natin dito. So, inangin ko lang muna. Dito sa coil, lalagyan natin. Okay, so positive dito. Positive 5 volts. Yan, so napakapit na natin. Then dito sa negative niya, tingnan natin. Dito, kakabit na natin kahit saan dyan sa negative. Importante ma-input tayo ng 5 volts. Ito negative side din naman to. Titingnan natin kung buhay pa itong charging IC niya, no, na maliit. So yan, naka-input na yung 5 volts dyan. At yung gagawin natin is power on natin. Yan, may power na. So dapat ay magka-power yung ating Bluetooth speaker. At kung napapansin nyo ay walang power dahil sira yung kanyang charging IC kapag ganito, no? At kung titingnan natin mga ka-DIY dito sa tester, tingnan natin kung may supply galing dito. Ay may nakuha tayo ng 5.2 volts, no, galing dito sa ating power supply. Dito naman tayo punta sa sa battery side natin. So wala supply yung ating battery. Ibig sabihin lamang mga ka-DIY ay sira itong charging IC niya. Yan, bali sira itong charging IC niya, no. Ang gagawin natin ay i-convert na lang natin to sa charging module ng pang 2S din para magkaroon ito ng charging, no. Okay, so yan, wala tayong ma-receive dyan na 5 volts. Ito kasi switch naman yan. Ito yung ating pala, yung 8.4 volts sana ito or 9 volts, no, kasi yung ating battery ay nasa 8.4, so dapat ay 9 volts ang supply nito, around 9 or 8 point something, 8.5. So walang tumagos, ibig sabihin ay sira itong maliit na ito na IC. Yan, bali sira ito, ang IC na to, sira yan. Okay, so bubunutin natin yan. Tatanggalin na lang natin yan para hindi na mag-short yung board, kasi kung mag-short yan ay madadamay pa yung ating parts, no. So bunutin na lang natin to. Tatanggalin na lang natin yung charging IC na maliit. So tinanggalan natin yung charging IC niya. At convert na natin yung pinaka-charging nito mga ka-DIY, no. Okay. So ayan mga ka-DIY, no, bali gumamit ako dito sa charging system natin. Ito yung ginamit natin pang 2S, no? Pang 2S din to na charging. So ito ay design sa 8.4 volts na board na maliit, charging natin. Charging module ang tawag dito mga ka-DIY, no, na 2S, no. So yan, bali ito yung input. Bali pwede naman dito mag-charge. So naglagay na ako ng Type C na charging terminal, no, na Type C. Ito yan. Yung mga pang Type C na nasira yung Bluetooth, so ito gamitin nyo. So ito na yan mga ka-DIY, no, yan. Magbutas na lang tayo dito sa unahan at saka dito natin ilalagay yung sa charging na Type C dito. So ito yung unang gagawin natin kapag nasiraan tayo ng mga charging IC. So ganito yan, no. Okay, so input at saka yan, input ng ating supply at then output naman papunta dito para mag-charge ng ating battery. So testing natin. Unahin muna natin itong charging system, no. So dito mga ka-DIY ay charging siya. Yan. Yan, charging. Ayan. Yan, charging o CR, charging yan. So dito, para magkaroon yung ating Bluetooth ng power, ay hininangan ko na rin dito sa ground at saka sa positive ng ating battery terminal. Yan, pwede naman dito sa positive. Ang negative, pwede kumuha sa lahat ng negative. Pwede naman dito sa mismong lagayan talaga ng ating battery. Dito, pwede naman yan ilalagay.
Or pwede naman dito sa ground. Dito sa ground, no? Kasi parehas na naman yan, yung positive at ang negative ng ating battery ay sa ground din naman kumuha. Pwede naman dito sa mismong lagayan talaga ng battery natin. Ayan. So kung mapansin nyo, pwede naman dito yung ground natin. So marami naman pagkunan ng ground. At next ay ilalagay natin ito doon sa charging module natin, no? Ito sa charging board natin, ilalagay natin dito. Yan, habang nagcha-charge siya. So dito natin ilalagay. So dito yan natin ilalagay, no? Sa output ng ating board dito. Sa charging, sa positive at saka negative. So i-input ko lang muna dyan. So ayan mga ka-DIY, no? Bali, saksak natin dito sa charging. Yan, so charging na siya. Ito. Yan, so nilagay ko na dito yung dalawang terminal ng ating battery. At yan, bali kinunik ko na yan mga ka-DIY, no? Para matesting natin. So dito ay i-play natin yung song. Yan. So ayan mga ka-DIY, no? So ilalagay na natin sa mga yan. So ilalagay na lang natin ito sa pinakakaha, no? Itong charging niya ay ayusin natin. So dito, ilalagay ko na lang yan dito sa mismong harapan. Butasan ko na lang para malagyan natin ng charging. At yung battery, itatago na lang natin kung saan bandang pwesto, no? Sa dati pa rin. Tapos ito ay balutan na lang natin to. Yung ating charging module, no? Yan, sa ating charging module ay balutan na lang natin yun para hindi mag-short or hindi tumama dito sa ating board. So yun lang mga ka-DIY, no? Napaka-basic lang naman gawin yung ganito. So unahin nyo lang muna kapag gumana yung ating charging, ayusin nyo muna yung charging system. Then i-connect lang sa battery ng terminal. So napakadali lang, napaka-basic lang talaga gawin yung mga Bluetooth speaker, no? Ayun. Hanggang dito lang ang ating tutorial mga ka-DIY at maraming salamat sa panonood. This is GM Tutorial. Bye-bye. I swear to God, man, I'ma make it soon. Silence all the haters as I see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, every don't try to fall, try to live, get it on. You got one life to ball, looking big, never small. Cause you gotta want it all. When you finally get that call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand.